Isa nga ito sa mga pinakagusto kong ulam, Mare, pero hindi ako nagluluto na ito dahil ito naman yung ulam na pinakaayaw ni Sir Paul. Shish! Dahil hindi nga ako nagluluto nito, kaya hindi rin ito nakasanayang kainin ng mga anak ko. Hindi nga kumakain ng isdang tulingan si Sir Paul dahil nung kabataan niya ay nagka-allergy daw siya dito kaya mula noon ay hindi na siya nag-try kumain neto. Kapag gusto ko nga kumain neto, Mare, ay bumibili lang ako ng luto na sa karinderya. Masarap naman yung nabibili ko pero syempre mas masarap ang luto ko. Shish! Inumpisahan ko nga ang pagluluto neto sa pagprito ng talong at pagkatapos ay ginisa ko na rin yung mga sangkap na bawang, sibuyas, luya at kamatis. Naglagay na nga rin ako dito ng patis, pamintang buo at MSG para magkaroon na ito agad ng lasa. Isinunod ko na nga din agad, Mare, yung isda, pati na rin yung gata at ilang pirasong siling sigang. Isisimmer ko nga lang ito hanggang sa maluto yung isda at lumabas yung mantika ng gata, pero mayat maya ay chinecheck ko ito para hindi ito masunog. Naglagay nga rin ako dito ng suka para hindi ito nakakaumay, pero kung meron ka namang kamyas, mas maigi ito, Mare. 2 pirasong isda lang ang niluto ko kasi ako lang naman ang kakain neto. Yung 2 piraso, Mare, ay nagkakahalaga lang itong 50 pesos at yung gata naman ay halagang 30 pesos. Naglagay na nga rin ako ng 1 kutsarang asukal para pambalanse ng lasa. Bago ko nga pala ito niluto, tinanggalan ko din ito ng buntot dahil nasa buntot daw yung part na nakalalason. Shish! Matagal ko nga itong niluto para kung sakasakaling hindi ko natanggal lahat ng nasa buntot ay lutong-luto na ito at makaiwas tayo sa pagkalason neto. Naniniwala ba kayo, mga Mare, na nakalalason daw ang buntot neto? Sa probinsya nga ako lumaki, Mare, at madalas magluto ang nanay ko neto pero hindi ko nakitang tinanggalan niya ito ng buntot. Yun lang.